Sa mundong puno ng sikreto, may pamilyang nabubuo hindi dahil sa dugo kundi dahil sa pagpili. Sa ibabaw, mukhang ordinaryong mag-asawa lang sina Kwon Do-hoon at Kang Yoo-ora, tahimik na buhay, simpleng tahanan at pangarap na maging masayang pamilya. Pero sa likod ng bawat ngiti may tinatagong katotohanan. Si Do-hoon, isang top-tier detective agent na sanay sa panganib. Si Yoo-ora, isang babaeng may nakaraan na pilit niyang iniiwan. Habang sinusubukan nilang panatilihin ang normal na buhay para sa kanilang anak, unti-unting nabubunyag ang mga lihim na kayang magwasak sa pamilya nilang pinaghirapan. At kapag ang nakaraan ay kumatok muli, mapipilitan silang pumili, protektahan ang misyon o protektahan ang isa't isa. Ito ang kwento ng pag-ibig at kung gaano kalayo ang kayang gawin ng isang pamilya para manatiling buo. Ito ang family, the unbreakable bond. Si Kwon Do-hoon ay isang malamig at mataas na antas na secret agent. Sa isa lamang na counter-sniper rifle, kaya niyang alisin ang isang target mula sa isang hindi masukat na distansya. Ngunit kapag nakauwi na siya, nagiging alagad na sumusunod sa asawa niyang si Kang Yura. Para lang mapangiti ang kanyang asawa, tumatakbo siya na walang damit sa buong apartment complex. Ang kanyang kaakit-akit na anyo ay nagpapapula kahit sa mga kapitbahay na tita. Kapag dumarami ang mga tao, agad siyang nagpapakita ng isang marangyang pagtatanghal ng sining martial. Pagkatapos noon, binabati niya ang kanyang magandang asawa sa itaas, tinitiyak na alam ng lahat na ang ganoong kahusay na lalaki ay kasal na. Sa kanilang 10 taong pagsasama, tuwing may mahalagang okasyon sa pamilya, palaging misteryosong nawawala si Duhon. Nawalan pa nga siya sa unang kaarawan ng kanilang anak na si Kwan Minyo. Sa araw na iyon, iniatas sa kanya ng organisasyon na arestuhin ang ilang mga drug dealer. Madali niya silang naungusan lahat. Ngunit nang dumating ang kanyang mga kasamahan upang linisin ang sitwasyon, bigla niyang naalala. Ito pala ang kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang anak na babae at nalaman na ang kanyang asawa ay naglakbay ng mag-isa papuntang Thailand. Ngayon, siya ay nagpanik. Ang kanyang mga kasama sa koponan ay sinasabi lamang sa kanya na ayusin nito ang sarili. Bilang kabayaran, maagang pumunta si Duhun sa paliparan upang sunduin siya, ngunit binigyan siya ni Yura ng malamig na tingin. Humihiling si Yura na makita ang boss ni Duhyun, ngunit tuwing sinasabi ni Duhyun na ang direktor o ay nasa isang business trip. Galit na galit, pinalayas siya ni Yura sa kotse. Bumili si Do-hyun ng pritong manok upang aliwin ang kanyang asawa, ngunit tuluyang hindi siya pinapansin ni Yura. Ang mag-asawa ay nanatiling naipit sa isang malamig na digmaan, kinabukasan ng umaga hanggang sa hindi na matiis ng kanilang anak ang tensyon at ipinilit na pumunta sa paaralan. Sa sandaling iyon, parehong tumanggap ng abiso ang kanilang mga telepono. Pumasok si Yura sa kanyang panahon ng ovulation. Naging awkward agad ang dalawa. Gayunpaman, tinitingnan ni Do-hyun ito bilang pagkakataon upang ayusin ang kanilang relasyon at sinabihan ang kanyang asawa na basahin ang mensahe. Noong unang panahon, gumawa sila ng kasunduan. Tuwing araw ng obulasyon, pag-uusapan nila ang pinagmula ng buhay ng tao, at pagkatapos ay magdiriwang sa isang baso ng pulang alak. Ang pag-iisip na iyon ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Yura sa sandali, ngunit sa pagtingin sa mapagpakumbabang ngiti ng kanyang asawa, agad naman siyang nairita muli. Buong araw, pinadalhan siya ni Do-hoon ng mga mensahe. Sa wakas, nang makita ni Yura ang paalala ng alaala ng yumaong biyenan, halos para bang hinihikayat siyang patawarin siya, saka siya natutunaw at tinawagan siya pabalik. Sinabi niya sa kanya na ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina at hiniling na umuwi siya ng maaga sa gabi at bumili ng isang bote ng pulang alak sa daraanan. Kaagad na naunawaan ni Do-hoon na pinatawad siya ng kanyang asawa. Masaya siyang nangangako na kahit mamatay siya, uuwi siya ngayong gabi. Ngunit sa susunod na sandali, sasakay na siya sa isang high-speed train, muling nagiging marahas na agent na patungo sa isang parke ng palaruan. Nang matuklasan niya na kasama ng target ang isang maliit na anak na babae, kinanselan niya ang misyon nang walang pahintulot at umalis na bitbit ang kanyang sandata. Nang gabing iyon, handa na ang pamilya para sa seremonya ng paggunita, naghihintay na lamang na dumating si Do-hyun. Agarang tinawagan siya ni Yura, ngunit walang sumasagot. Akala ng pamilya ay ipinadala siya ni direktor o sa isa pang business trip. Samantala, si Do-hyun ay nasa isang bar. Ang bakas ng lipstick sa baso sa kanyang tabi ay nagpapahiwatig na kakasama lang niya ng isang babae. Nang halos lahat ay matulog na, sa wakas ay nagmadaling umuwi si Do-hyun. Nagbihis siya ng mabilis at nagreklamo na walang konsiderasyon si direktor o sa pagpapadala sa kanya sa isang business trip sa ganitong mahalagang araw. Sawa na si Yura sa ganitong mga palusot. Bigla ring tumunog ang telepono ni Do-hyun. Tawag mula kay direktor, matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, pinuto ni Yura ang tawag at nagpadala ng mensahe na nagsasabing pumunta si direktor. Ang seremonya ng paggunita ay nagsimula agad pagkatapos. Ang buong pamilya ay nag-uumpisa sa kanilang taunang sabayang pag-iyak. Ang bawat isa ay umiiyak ng mas malakas, na nag-iiwan sa bagong kasal na hipag nito na hindi sigurado kung siya rin ba ay dapat umiyak. Bigla, tumunog ang doorbell. Sabi ni Yura na umorder siya ng delivery ng paa ng baboy.
Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay agad na tumakbo para buksan ang pinto at natagpuan ang isang nakamamanghang babae sa labas. Lumalabas na siya pala ang boss ni Do-hyun, si Direktor Oh Chaeon. Inakala ng lahat na si Direktor O ay lalaki, hindi inaasahan ang kanyang pagiging cool at eleganteng magandang babae. Nang nanumbalik ang katinuan ni Do-hyun, tinanong niya kung bakit naririto siya. Kalma na sumagot si Direktor O, hindi mo ba ako tinawag? Lubos na nalito si Do-hyun. Sa sandaling iyon, dumating ang tunay na delivery. Agad na naramdaman ni Direktor O na may mali. Itinapon niya ang mga bulaklak at pinagsara ang pinto ng malakas. Ang delivery man pala ay isang mamamatay tao. Nagsimula silang maglaban sa pasilyo. Sa loob ng apartment, sinimula ng pamilya ang pagtatanong kay Do-hyun. Inamin ni Yura na inanyayahan niya si Direktor O at sinabi kay Do-hyun na hayaan siyang pumasok. Sa labas, itinapon ni Direktor O ang assassin sa elevator, kalmado niyang tinakpan ang security camera at nagbago bilang diyosa ng labanan sa elevator. Nang bumaba si Do-hyun at ipinaalam sa headquarters na ayusin ang gulo, tapos na ang laban. Nang bumukas ang mga pintuan ng elevator, tinanong ni Do-hyun kung bakit niya dinala ang assassin dito. Sinabi ni Direktor O na siya ang mananagot at aayusin ito. Sa itaas, nawala ng pasensya ang ama nang hindi sila bumalik at hinagis ang paa ng baboy pababa, sumisigaw para sa pag-uwi ni Do-hyun. Naghanda rin si Direktor O na umakyat, hindi pinapansin ang anumang pagsisikap na pigilan siya. Iginiit niyang makilala ang tusong asawa ni Do-hyun. Pagdating sa itaas, mainit niyang binati ang lahat, ipinapakita ang kanyang maayos na tea green aura ng buong buo. Naghanda rin siya ng mga regalo, bagong damit para sa mga babae. Naka-awkward na pumalakpak si Yura at doon lang na-realize ng lahat ang nangyayari. Nagsimula ang pamilya na batikusin si Do-hyun sa palaging pag-alis sa mga mahahalagang araw, pati na ang pagliban sa operasyon ng kanyang ama. Nang makita si Do-hyun na napalibutan at inatake, agad na ginamit ni Direktor O ang kanyang taktika sa pag-iyak, inako ang lahat ng sisi sa kanyang sarili. Galit na galit si Yura, kaya heto'y napatawa na lang siya. Nang makita ang kagandahang umiiyak, agad siyang pinakalma ng ama, sinasabing hindi rin madali ang maging nakatataas. Kung kukunin ng kanyang anak ang pera, dapat ay gawin niya ang trabaho ng maayos at patuloy na magsikap. Palihim na umiling si Do-hyun bilang pagsang-ayon. Sa huli, lahat ay lubos na naantig sa mga luha ni Direktor, walang duda, siya ang nanalo sa round na ito. Labis na naiinis si Yura. Matapos ang ilang rounds ng pag-inom, agad na tinawag ni Do-hyun ang isang katrabaho upang ihatid si Direktor O Cheon pauwi. Kung hindi siya aalis ngayon, ang kanyang plano ng paggawa ng anak para sa gabi ay tuluyan ng masisira. Nang ang mag-asawa ay malapit nang magsimula ng kanilang plano, biglang pumasok ang kanilang anak na si Min-seo. Gusto ni Do-hyun na isauli siya sa sarili niyang kwarto, ngunit iginiit ni Min-seo na matulog kasama nila. Ganyan lang, ang munting apoy sa pagitan ng mag-asawa ay biglang nawala. Kinabukasan, pagkatapos ihatid si Min-seo sa paaralan, masigasig na nagtakda si Do-hyun ng appointment sa kanyang asawa para sa isang malaking labanan sa gabing iyon. Ngunit nawalan na ng interes si Yura, sinasabing ayaw niyang maging parang takdang aralin o gawaing kailangang tapusin ang intimacy. Gayunpaman, hindi iniinda ni Do-hyun. Ipinapahayag niya ang kanyang mga pagnanasa na parang aso sa pag-iinit ng pag-ibig, kahit na ang kanyang mga salita ay napakamakatula. Gayunpaman, paano hindi maunawaan ng ibang mga magulang sa paligid nila? Nagsagawa pa siya ng pampublikong palabas ng palakpakan para sa pag-ibig, pinahiya si Yura ng husto na walang magawa, ngunit tumango bilang pahintulot. Pagkatapos lamang ay umalis si Do-hyun para magtrabaho ng lubos na nasisiyahan. Iniayos pa niya ng maaga na sunduin ng kanyang nakababatang kapatid si Min-seo mula sa paaralan at manatili sa kanila. Kinagabihan. Nagsipagmadali si Do-hyun papunta sa cafe ni Yura at natagpuan siyang nagtatrabaho pa rin. Walang salita, tinulungan niya itong mag-empake at dinala sa bahay. Nang sabik siyang buhatin si Yura papasok sa loob, bigla siyang tumigil. Nandoon ang lahat ng miyembro ng pamilya. Lumabas na may water outage sa apartment complex ng ama. Sabi ng nakababatang kapatid, sira ang AC at kailangan nilang manatili doon para suportahan ang pambansang koponan ng football ng Korea. Ipinipilit din ni Min-seo na matulog ang buong pamilya sa sahig ngayong gabi. Minsang muli, nauwi sa wala ang plano nilang gumawa ng anak. Hindi pa rin sumusuko, nag-message si Do-hyun sa kanyang asawa na nag-book siya ng hotel room para sa susunod na gabi. Wala nang magawa si Yura kundi sumang-ayon. Kinabukasan, nakatanggap si Do-hyun ng bagong misyon mula sa organisasyon. Dumating siya sa isang tennis court na madalas bisitahin ng target at nagsimulang pumili ng angkop na lugar para sa sniping. Sa wakas, pinuntirya niya ang isang malayong hotel at inayos niya na mismo roon siya makikipagkita sa kanyang asawa sa gabi. Gamit ang binoculars, nakita niya ang target. Nagsagawa siya ng maliit na butas sa salamin, binuo ang kanyang espesyal na armas, itinaas ang rifle, pinuntirya, at pinalabas ang karga ng bala sa isang maayos na galaw, matagumpay na natapos ang pagpatay. Sa parehong oras, umalis si Yura ng maaga sa trabaho at dumiretso sa hotel na kanilang napagkasunduan.
Hindi inaasahan, nakita niya si Direktor Ochion sa lobby. Kaagad na sumibol sa kanya ang isang pakiramdam ng pagdududa. Nais niyang lumapit at humingi ng paliwanag, ngunit huli na ang kanyang hakbang at tanging masisilayan na lang niya si Direktor O na pumapasok sa elevator. Samantala, nagkakalat si Duhoon ng mga talulot ng rosa sa buong silid. Nang tumunog ang doorbell, dali-dali siyang dumiretso upang buksan ito at doon niya nakita si Direktor O na nakatayo. Nang makita ang kanyang magarbong kasuotan, tinanong ni Direktor O kung nakikipagkita siya sa kanyang asawa. Sumagot si Duhoon na wala siyang gaanong oras. Naglabas kamakailan ang organisasyon ng isang madali ang misyon. Ang target ay aalis ng bansa sa loob ng 3 araw at kailangang alisin ni Duhoon ito sa lalong madaling panahon. Ipinapakita ng intel na sangkot ang lalaki sa cross-border human trafficking, partikular na target ang mga menor de edad. Sa sandaling ito, dumating si Yura sa pintuan ng silid. Sa halip na kumatok, tahimik niyang binuksan ito gamit ang keycard. Sa loob, naririnig niya ang dalawa na abala sa isang matinding pag-uusap. Lahat ay nabigo. Agad na sinubukang ipaliwanag ni Du-hyun, sinasabihan siyang huwag magkamali ng intindi. Nang makita ang luha sa mga mata ni Yura, hinihiling niya kay Direktor O na magsalita rin, ngunit sandaling naston si Direktor O, hindi alam kung ano ang dapat sabihin upang maitago ang kanilang pagkakakilanlan. Hindi inaasahan, si Yura ang naunang nagsalita, iniimbita si Direktor O na bumaba para uminom. Sa mesa, wala siyang sinasabi. Patuloy na umiinom ang dalawang babae ng paulit-ulit hanggang sa talagang hindi na kayang uminom ni Direktor O at nagtatanong kung hanggang kailan ito magpapatuloy. Ipinaliwanag niya na sila ni Du-hyun ay magkatrabaho lamang. Pinipigilan ang kanyang damdamin at biglang binuhos ang alak kay Direktor O. Nais maghiganti ni Direktor O ngunit pinigilan niya ang sarili. Umiinom muli si Yura at sa wakas ay sinabi ang mabigat sa kanyang puso. Nagpasya siyang ibigay si Du-hyun kay Direktor O ngunit hindi niya pinapayagang isama ang pamilya nito. Natatawa si Direktor Ochion sa mga sinabi ni Yura at nagpasya siyang lukuhin siya ng kaunti. Sadyang sinabi niya na talagang kahanga-hanga si Du-hyun. Mali ang pagkaintindi ni Yura, iniisip niyang iyon ang uri ng kahanga-hanga, ngunit kalmado na idinagdag ni Direktor O na hindi talaga tipo niya si Du-hyun. Maaari lamang niya siyang hiramin kung sakaling kailanganin niya. Ang pahayag na iyon ay labis na lumampas sa hangganan. Sa wakas, sumabog si Yura at nagsimulang sumigaw sa kanya. Tumawa ng malakas si Direktor O at sa wakas ipinaliwanag ang katotohanan tungkol sa maraming taon niyang pakikipagtulungan kay Duhoon. Matapos ang kanyang taos-pusong paliwanag, sa wakas ay naresolba ang hindi pagkakaintindihan ng dalawang babae. Samantala, sa hotel room, matagal nang naghihintay si Du-hyun na halos mabaliw na siya. Tinawagan niya ang kanyang asawa, ngunit walang sumagot. Pagkatapos ay tinawagan niya si Direktor O upang itanong kung ano ang nangyayari. Kalmado siyang pinagsabihan ni Direktor O, sinasabihan siyang pahalagahan si Yura. Ang isang asawa tulad niya ay hindi madaling matagpuan. Narinig ang mga salitang iyon ni Yura habang siya ay bumabalik mula sa banyo. Tahimik siyang umupo sa tabi ng direktor na si O, ibinaba ang kanyang ulo at hindi nagtagal ay nakatulog. Kinabukasan, habang nagsasagawa ng misyon, nakatanggap si Duhoon ng tawag mula sa kanyang asawa. Sa kanyang pagkagulat, hindi pangkaraniwan siyang nagsasalita sa isang malambot at na nagpapahiwatig na gusto niyang umuwi siya ng maaga ng gabing iyon upang uminom ng red wine ng magkasama. Agad na naintindihan ni Du-hyun ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos niyang mag-hang up, lumitaw ang target sa isang restoran, kasama ang ilang bata. Sinusundan sila ni Duhoon hanggang sa isang simbahan. Ayon sa kanya, ang target ay isang pari. Si Duhoon ay umupa ng isang kwarto sa isang kalapit na hotel, kinuha ang kanyang sandata, pinagsama-sama ito ng mabuti, at nakatuon sa simbahan mula sa bintana. Habang akma na niyang barilin, biglang may lumitaw na dalaga. Agad na tinigil ni Duhoon ang operasyon. Ayaw niyang masaksihan ng bata ang ganoong madugong eksena. Nang makaalis na ang dalaga, muli siyang naghanda, ngunit tumunog ang kanyang telepono. Ipinaalam sa kanya ni Direktor O na nagbago na ang plano. Nang walang pagpipilian, nag-impake si Duhoon at umalis. Maya-maya pa ay lumabas na ng simbahan ang pari. Isang banyagang lalaki ang lumapit. Itinaas niya ang kanyang baril at pinutukan ang pari. Ang pari ay pinatay on the spot sa ibang lugar. Nagmamadali si Duhoon upang panoorin ang pagtatanghal ng entablado ng kanyang anak na si Minseo. Doon niya nakilala ang isang banyagang kaibigan na ilang taon na silang hindi nagkikita at inanyayahan niyang pumunta sa bahay niya bilang panauhin. Maya-maya pa ay tumawag na si O at sinabing nakatanggap na siya ng larawan ng mamamatay tao na pumatay sa target. Nang makita ito ni Du-hyun, natulala siya. Ito ang dati niyang kaibigan. Hindi niya ito magagawa, naniniwala ka na ang isang taong kilala niya sa loob ng maraming taon ay talagang isang mamamatay tao. Noong una, hindi inilalantad ni Du-hyun ang pagkakakilanlan ng kaibigan. Kinabukasan, tinapos ni Direktor O ang paghuhukay ng personal na impormasyon ng mamamatay tao at kumuha siya ng backup team para arestuhin siya. Sa sandaling iyon, nagmumuni-muni ang mamamatay tao. Sa isang parke.
Habang nakaupo siya ay nakita niya ang isang papasok na tawag mula kay Duhoon. Sumagot siya, ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang bala ang tumagos sa kanyang leg. Mula sa isang mataas na gusali sa malayo, isang babaeng mamamaril na nakatago. Ibinaba niya ang kanyang baril. At ang babae na iyon ay asawa ni Du-hyun, si Yura. Sa unang tingin, siya'y tila isang mahinahon at mapagmahal na ina. Sa katotohanan, siya ay malamig ang dugo at walang pusong mamamatay tao. Isang espesyal na bala ang kumitil sa buhay ng kaibigan ni Du-hyun. Pagkatapos nito, mahinahong pumunta si Yura sa supermarket upang bumili ng mga sangkap para sa hapunan na parang normal na babalik sa kanyang papel bilang may bahay. Lumalabas na noong bumisita si John sa kanilang tahanan, binigyan nila sila ng isang espesyal na ilaw sa mesa. Kapag pinapailaw ang ilaw, lumilitaw ang isang linya ng teksto na nagpaalala kay Yura ng madilim na yugto mula sa kanyang kabataan. Sa pagkakataon, napansin niya ang simbolo sa katawan ni John, isang simbolo na kabilang sa organisasyon ng mandirigma. Kaagad na naging malamig ang mga mata ni Yura. Nagpasya siyang alisin ang sinumang banta sa kanyang pamilya. Dumating si direktor o upang suriin ang katawan ni John. Ang butas ng bala sa kanyang liig ay nakagulat sa kanya. Ito ang gawa ng sandata ng isang top tier na mamamatay tao. Tinanong ni Du-hyun kung sino ang pumatay sa kanyang kaibigan, ngunit tumanggi si direktor o na magsabi at iniutos sa kanya na huwag makialam. Nakatingin sa malubhang sugat, sinasabi ng instinct ni Du-hyun na ang pumatay ay isang tunay na eksperto. Nakipag-ugnayan siya sa dibisyon ng intelihensya upang humiling ng kompletong tala ni John. Ngunit kinabukasan, bigla siyang nakatanggap ng impormasyon ng ibang tao sa halip. Nalilito, pumunta si Du-hyun sa punong himpilan upang kwestiyonin ito na nagsabing sinusunod lang niya ang mga utos. Alam niya sa kaibuturan na si direktor o ang nasa likod ng lahat nito, ngunit bilang isang profesional na ahente, pinipili niyang ituon muna ang pansin sa pagtapos ng kanyang misyon. Pagkatapos ng ilang araw ng pagbabantay, natuklasan niya na ang target na abogado ay sumasakay ng bus araw-araw at palaging bumababa sa huling hintuan. Nagsimula si Du-hyun na maghanap ng angkop na lugar para sa pag-sniper at tinawagan si Yura. Sinasabi sa kanya na magtatagal siya sa trabaho at dapat siyang kumain ng hapunan ng mag-isa. Nagkataon lang, may mga bagay pa na dapat linisin si Yura. Samantala, dumating ang direktor na si Oyon Ryan sa hotel kung saan minsang tinuluyan ni John. Sinasabi ng mga ulat ng intelihensya na ang mga mamamatay tao mula sa organisasyon ng Warrior ay palaging may dalang backup na telepono, ngunit hindi mahalaga kung paano. Hinanap nila ng husto, hindi na matagpuan ang teleponong iyon. Inutusan ni direktor o ang kanyang koponan na mag-ingat. Sinilip ang footage sa KTV for review. Nang binuksan nila ito, isang kahina-hinalang figura ang lumitaw. Naunaahan na pala sila ni Yura at kinuha ang telepono. Natuklasan din ni direktor o na nabuksan na ang safe vault. Agad niyang napagtanto na ito ay gawa ni Du-hyun at tinawagan niya si Yura. Sabi ni direktor o gusto niyang uminom ng tsaa. Sa sandaling ito, si Du-hyun ay naghahanda ng kanyang sniper rifle sa ambush point, naghihintay para sa target na abogado na lumitaw. Nilock niya ang target at itinututok. Pero nakaramdam ang target na parang may mali. Agad na hinila ni Du-hyun ang trigger. Binasag ng bala ang salamin at tumama sa target, ngunit may napansin niya na may kakaiba. Personal siyang lumalapit upang kumpirmahin ang pagpatay at napagtanto na hindi ganoon kasimple ang mga bagay. Nagpupumilit ang dalawa sa isa't isa, hindi iniintindi ang anumang code of honor, hinihila ng abogado ang isang kutsilyo at tinutusok si Du-hyun sa tiyan, pagkatapos ay sinasamantala ang kaguluhan upang makatakas. Sa parehong oras, dumating si direktor o sa pintuan ng bahay ni Yura. Sa puntong malalapitan na ni Yura ang pagbubukas nito, biglang tumunog ang telepono ni John. Hindi alam ang panganib, sinagot ni Minseo ang cellphone at tinawag si Yura. Kapag walang sumagot sa pinto, nagiging mapagduda si direktor o. Sa parehong oras, natanggap ni direktor o ang balita na nabigo ang misyon ni Du-hyun at agad siyang pumunta sa kanyang kinaroroonan. Pag-uwi sa bahay, mabilis na pinapatay ni Yura ang lahat ng ilaw, tinatabunan ang mga bintana, inaayos ang mga kutsilyo sa bahay, at inihahanda ang sarili para sa posibleng laban. Nakita niyang hindi pa rin bumabalik si Du-hyun, tinatawagan niya ito, ngunit walang sumasagot. Sa sandaling ito, ginagamot ni direktor o ang sugat ni Du-hyun. Tinanong ni Du-hyun kung ano ang tunay na pagkakakilanlan ni John. Ngunit iniiwasan ni direktor o ang tanong at sa halip ay nagtatanong tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng target. Nang marinig niya na tinatawag ang target na abogado, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Agad na naramdaman ni Du-hyun na may itinatago siya. Dumating ang isang madalian na abiso para sa direktor. Bago umalis, binalaan niya si Du-hyun na huwag makialam sa mga bagay na kinasasangkutan ng abogado o ng may tatoo. Kinabukasan, lihim na pumasok si Du-hyun sa tahanan ng abogado. Hindi niya alam, ang abogado ay palihim na nagbabantay sa loob ng sasakyan. Nang bumalik si Du-hyun sa underground parking lot ng kanyang apartment at lumabas sa kanyang sasakyan, biglang may inilapit na baril sa kanyang ulo. Pinilit siya ng abogado pabalik sa sasakyan at nagtanong kung nasaan ang safe vault. Naisip ni Du na tiyak na mayroong napakahalagang nilalaman ang safe vault.
Sadyang dinidistract niya ang abogado sa pamamagitan ng pag-uusap, pagkatapos ay mabilis na umatake at pinigilan ito. Sa labasan, naghihintay ang pamilya ni Duhoon sa kanya upang magdiwang ng kaarawan ng kanyang ama. Hindi inaasahan, ganap niya silang binabaliwala at umalis na lamang, naiiwan ang lahat na nakatayo sa pagkalito. Tinatali ni Duhoon ang abogado at ini-interrogate ito. Pagkatapos ng brutal na round ng pagtatanong, sa wakas ay ibinunyag ng abogado ang password ng safe. Sa loob, natagpuan ni Duhoon ang isang listahan ng mga target at sa kanyang pagkabigla, ang kliyente sa likod ng mga pagpatay ay si Direktor O. Matapos ang karagdagang pressure, inamin ng abogado na ang taong pinapatay dati ni Direktor O ay isang tao na tinatawag na Xiaoma. Hinarap ni Duhyun si Direktor O, sinusubukang kunin ang mga sagot mula sa kanya, ngunit nananatili itong labis na maingat. Bumababalik siya sa abogado upang madiskubre na ang lalaki ay pinatahimik na. Ang hindi alam ni Duhyun ay inutusan ni Direktor O ang pag-atake. Nang binuksan niya ang damit ng abogado, wala siyang nakita na totoo. Walang ibang pagpipilian, nagmadali si Duhan upang dumalo sa kaarawan ng kanyang ama. Sandali lang nagdiwang ang pamilya sa pagkain at inumin. Pagkatapos, pinauwi niya sila. Pagbalik sa ibabang palapag, naalala ni Duhan na naiwan niya ang kanyang telepono sa kotse at bumalik sa paradahan upang kunin ito. Samantala, inakyat ni Yura si Minseo sa itaas. Sa pintuan, nakatagpo siya ng hindi inaasahang bisita. Ang lalaki ay isang asasin na sumailalim sa parehong batch ng pagsasanay kay Yura sa organisasyon. Dati siyang may nararamdaman para sa kanya, pero hindi siya pinatawad ni Yura. Sa mundong iyon, tanging sa pagpatay sa iba makaliligtas ka. Ang peklat sa kanyang mukha ay iniwan mismo ni Yura. Dahan-dahan siyang lumalapit kay Yura. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng elevator. Agad na naalerto ang instincts ni Duhoon bilang isang ahente sa panganib. Kaagad na hinahawakan ni Duhyun si Taejo at kinwelyuhan niya, hinihingi na malaman kung sino siya. Nag-aalala na baka mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, nagmadali si Yura na pigilan ang kanyang asawa. Nang patuloy na tumanggi si Duhyun na bitawan si Taejo, bigla itong sumigaw, asawa ni Asen. Parehong natigilan sina Yura at Duhyun sa gulat. Nang mapagtanto na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, mabilis na hinalikan ni Duhyun si Taejo at isang yakap, nagtawanan at mainit na inimbitahan siyang pumasok sa bahay bilang bisita. Sa itaas, tinititigan ni Yura si Taejo na may malaking galit na parang papatayin. Pagkatapos matulog ng lahat sa bahay, tahimik siyang lumapit sa silid ni Taejo, hawak ang isang panulat, nagbababala na huwag sisihin ang kanyang pamilya. Sinabi ni Taejo na hindi siya dumating upang magdulot ng gulo. Basta matapos ni Yura ang misyon na iniwan ni John bago siya namatay, mananatiling ligtas ang kanyang pamilya. Nalilito si Yura. Maaga kinabukasan, nakatanggap si Taejo ng tawag mula sa kanyang mga tauhan at naghahanda ng palihim na umalis, ngunit nagulat siya nang makita ang pamilya ni Duhoon na nakatayo sa pintuan. Lumalabas na naghanda sila ng isang welcome ceremony para sa kanya, kumpleto sa masaganang agahan. Personal pang ang pinapakain ng matanda si Taejo. Labis siyang napahanga sa kasiglahan ng pamilya. Nagsimula sila sa isang cross-arm drink upang mag-bond, tapos hinila siya para gumawa ng kimchi kasama nila. Ang nakababatang kapatid na lalaki ay hinila si Taejo palabas upang bumili ng karne, ngunit mabilis na iginiit ni Yura na sasama siya sa kanila. Sa sandaling iyon, nahiwa ng matandang babae ang kanyang kamay. Wala nang magawa si Yura kundi manatili upang gamutin ang sugat, habang si Taejo ay unti-unting nag-aalala. Pagkatapos mabili ang karne, nakatanggap ang nakababatang kapatid ng tawag at dali-daling umalis, basta-bastang ibinibigay kay Taejo ang password ng pintuan. Nang bumalik si Taejo, natagpuan niyang walang tao sa bahay. Inilagay niya ang karne sa ref, nagsuot ng apron at guwantes, at nagpatuloy sa paggawa ng kimchi. Sa isang sandali, muntik na niyang makalimutan kung bakit siya bumalik sa bansa, hanggang sa mapagtanto niyang siya ang maalamat na hari ng mga mamamatay tao. Kung may makakita sa kanya sa ganitong kalagayan, pagtatawanan siya. Nang gabing iyon, umuwi si Yura upang malaman na ang kanyang asawa at anak ay hindi pa nakabalik. Tumawag siya upang magtanong at nalaman na si Duhyun ang humiling kay Taejo na sunduin si Minseo sa paaralan. Nagpanik si Yura at nagmadaling lumabas lamang upang makita si Taejo na bumabalik kasama ang kanyang anak na babae. Dahan-dahan niyang pinapatulog si Minseo, binubuksan ang awit pambata upang maiwasang magising si Minseo, pagkatapos ay kinuha ang isang tornilyo na may masamang ekspresyon at naglakad patungo sa kwarto ni Taejo. Sa loob, nakangiti si Taejo habang tinitingnan ang isang portrait na iginuhit ni Minseo at ibinigay bilang regalo sa kanya. Pumasok si Yura at umatake. Ngunit matapos ang mga taon bilang isang may bahay, hindi na niya kaya makpaglaban kay Taejo. Binitiwan niya ang isang business card at sinabi na trabahuin niya ang isang retiradong mamamatay tao na nagngangalang Butterfly. Nang walang ibang pagpipilian, pumayag si Yura para sa kapakanan ng pamilya. Kasabay nito, natuklasan ni Duhyun ang pagkakakilanlan ni Butterfly at nalaman na ang direktor na si Oyon ay sinanay ng organisasyon ng Warrior, kasama si Butterfly bilang kanyang mentor.
Upang gawing mas madali ang kanyang operasyon, nagbabayad si Yura upang ihatid ang buong pamilya sa isang paglalakbay sa labas ng bayan. Sa kabila nito, si Duhon ay manatili para sa trabaho. Sinimulan ni Yura ang pagsubaybay kay Butterfly, pagmamap ng kanyang pang-araw-araw na gawain, at pag-scout ng pinakamahusay pwesto ng pagpatay. Nang gabing iyon, pumasok siya sa bahay ni Butterfly at inilabas ang kanyang espesyal na bala. Nang makita ni Butterfly ang natatanging simbolo na nakaukit dito, agad niyang nakilala si Yura bilang kanyang dating subordinate. Agent 27. Sinabi sa kanya ni Yura na mamamatay siya bukas maliban kung aalis siya sa gabing iyon. Tumanggi si Butterfly. Ayaw niyang pabayaan ang kanyang pamilya. Labis siyang nalungkot sa mga katagang iyon. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Maingat niyang hinahaplos ang mukha ng kanyang asawa, natatakot sa araw na maaaring malaman ng kanyang pamilya ang katotohanan tungkol sa kung sino talaga siya. Kasunod na umaga, sumakay si Butterfly sa coach ni Director O at sinabi sa kanya, dumating si Agent 27 para makita ako. Namangha si Director O, naaalala ang malamig at walang awa na babae mula sa organisasyon. Mamaya, nakatayo si Butterfly sa labas ng isang paaralan, pinapanood ang kanyang anak na babae na lumabas sa gate. Bigla, tumama ang bala mula sa likuran niya. Mula sa malayo, nanonood si Do-hyun sa pagkabigla dahil hindi siya ang tumira. Agad niyang tiningnan ang mga nakapaligid na gusali para sa posibleng sniper at nakita ang isang kilalang tao. Inaayos ang kanyang scope, siya ay namutla. Ito ang kanyang asawa, si Yura. Sa parehong sandali, naiintindihan ni Yura na ang sniper na nanonood sa kanya ay ang kanyang tila walang silbing asawa. Pareho silang nakatitig sa hindi makapaniwala. Agad na umatras si Yura, pinak ang kanyang armas, at tumakas. Tumakbo si Do-hyun papasok ng kabaligtarang gusali, desperado na makumpirma kung siya nga ang umalimpuyong baril, ngunit pagdating niya, wala na siya. Nasa sasakyan na ni Yura ngayon si Taejo, at mabilis silang umaalis. Patuloy na tumutunog ang kanyang telepono. Ang tumatawag ay ang kanyang asawa, pero wala siyang balak sagutin. Pagdating nila sa taguan ni Taejo, ibinagsak niya ang isang tumpok ng mga litrato at ibinunyag ang katotohanan. Ang taong responsable sa paglipol sa mga bata noon ay si Direktor O. Nabigla si Yura. Noon, ang Korea ay pinahirapan ng mga dayuhang espiya. Bilang tugon, lihim na lumikha ang gobyerno ng isang hunting organization, kinidnap ang mga ulilang bata mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at sumailalim sa mabagsik at hindi makataong pagsasanay. Ang mga nabigo ay tahimik na pinatay. Ang bawat araw ay binubuo ng brainwashing at survival training. Kalaunan, nang nabuo ang bagong alyansa ng gobyerno, iniutos ang pagbuwag sa lihim na organisasyon. Ang mga miyembro nito ay hinanap at pinatay. Hindi matiis ang ilan, kaya lihim nilang pinakawalan sina Taejo at Yura. Nang lumaki, bumalik si Taejo para maghiganti. Kaya't hinanap niya si Yura at sinabi sa kanya na ang susunod na target ay si Direktor O. Bago umalis, iniabot niya sa babae ang isang bungkos ng mga dokumento at sinabing tingnan ng mabuti ang tunay na pagkakakilanlan ng kanyang asawa. Samantala, inaalisa ni Duhoon ang anggulo ng pamamaril at napagtanto na ang bala ay hindi pala pinaputok ni Yura. Ang tunay na pumatay ay nasa ibang lugar. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa headquarters. Sa listahan ng pagpatay ay kasama ang pinsan ng kanyang asawa. Sa kabilang banda, nag-aalangan si Yura kung bubuksan ba ang file tungkol kay Duhoon. Sa huli, hindi siya nakatiis. Nang buksan niya ang folder, sa wakas ay nalaman niya ang katotohanan. Ang kanyang inutil na asawa ay aktuwal na isang ahente na nagtatrabaho para sa isang organisasyong gobyerno. Sa ibang lugar, nakatanggap si Taejo ng mensahe mula sa isang batang babae na minsang kanyang piprotektahan. Iniisip ang kanyang pilyong ngiti, kahit ang hari ng mga mamamatay tao ay hindi mapigilan ang tumawa. Bumalik si Duhoon sa bahay gaya ng dati at nakita si Yura na tahimik na nagluluto na parang walang nangyari. Sa isang sandali, wala sa kanilang dalawa ang alam kung paano harapin ang isa't isa. Pati ang kanilang anak na babae ay nararamdaman na may mali sa pagitan ng kanyang mga magulang. Kinabukasan ng umaga, nalaman ni Do-hyun na pumunta si Yura sa isang event na tila konektado kay Direktor O. Bago umalis, sinabi ni Yura kay Direktor O na alam na nito na nagtatrabaho si Do-hyun para sa bansa at iniwan nito ang isang misteryosong pahayag. Nagtaka si Direktor O. Biglang naalala niya ang maliit na batang babae mula sa mga nakaraang taon at sa wakas, naisip niya na si Yura ang nakatakas na ahente 27 na minsang pinatawad niya. Nag-aalangan siya kung sasabihin kay Do-hyun ang katotohanan. Samantala, tinutunto ni Do-hyun ang lokasyon ng telepono ni Taejo sa pamamagitan ng headquarters. Naghiwalay si Do-hyun at si Yura para maghanap. Sa sandaling iyon, nasa labas si Taejo kasama si Minseo, nagpapainit sa tabi ng apoy. Nakakita siya ng mensahe mula kay Yura sa kanyang telepono at inakala nitong isa pang utos na kaugnay ng katapatan sa pamilya. Makalipas ang ilang sandali, natanggap niya muli ang parehong mensahe. Nang noon lang niya naisip na hindi wasto ang pagkakaintindi ni Yura, na inakala nitong pinatay ni Taejo ang kanyang mga ampon na magulang. Sa katotohanan, nang dumating si Taejo noon, patay na sila.
Napansin din ni Taijo ang isang anino na dumaan sa sulok, ngunit hindi niya ito sinundan. Sa kaibuturan niya, ayaw niyang mahanap ni Yura ang kanilang organisasyon. Sinabi naman ni Minseo na gusto niya ng pritong manok. Sinabi ni Taijo na manatili siya sa lugar at huwag maglakad-lakad habang siya ay pupunta para bumili ng pagkain. Sa sandaling iyon, napansin ni Yura ang isang vilya na may mga ilaw na nakabukas. Pumasok siya at natagpuan ang bag ng kanyang anak na babae. Sa pagtitig sa bintana, nakita niya si Minseo sa hardin. Tumakbo si Yura at mahigpit na niyakap siya. Akala ni Minseo na dinala ng kanyang tiyo ang kanyang ina at masayang sinabi na nag-enjoy siya sa paglaro ngayon. Agad na tinawag ni Yura si Duhoon at sinabi sa kanya na natagpuan na nila ang kanilang anak na babae. Hindi nagtagal, bumalik si Taijo na may dalang kahon ng pagkain, ngunit napagtanto niyang wala na si Minseo. Sinundan ni Taijo ang direksyon at di naglaon ay nakita sina Yura at Minseo sa malayo. Tinitingnan ang buong kahon ng pagkain na hindi niya naibigay kay Minseo. Biglang lumitaw si Do-hyun at sinuntok siya, binabalaan siyang huwag na muling lumapit sa kanyang pamilya. Pinigilan siya ni Taijo at kalmadong tinanong, kasama ba sa pamilya mo ang numero 202? Akala niya ay hindi pa alam ni Do-hyun ang totoong pagkakakilanlan ni Yura, ngunit ang ekspresyon sa mukha nito ay nagpapakita na siya ay mali. Humantong sa gulat ang kanyang hitsura. Ipinadala ni Do-hyun si Minseo upang manatili sa kanyang kapatid. Napakaraming tanong ang nananatiling hindi nasasagot sa pagitan ng mag-asawa. Pagbalik ng mag-asawa sa kanilang bahay, agad na naramdaman ng kanilang instincts bilang isang ahente at mamamatay tao na may mali. Maingat na binubuksan ni Do-hyun ang pinto at tiyak, dalawang mamamatay tao ang bumagsak palabas. Nagtutulungan ng perpekto, mabilis na nalupig ng mag-asawa ang mga ito. Mabilis na sinigurado ni Do-hyun na hindi nasaktan si Yura. Sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Ama niya ito. Sa pagkatakot, nagmadali silang linisin ang lugar. Habang naririnig nila ang matandang lalaki na ini-input ang password, sinara ni Yura ang pinto ng partition at nagkunwaring sira ito upang makabili ng oras. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, pumasok ang ama ni Duhoon at nakita ang bahay na ganap na magulo. Tinitingnan ni Duhoon ang mga walang malay na mamamatay tao at tinatapis sila habang tahimik na tumatawag sa headquarters para asikasuhin ang paglilinis. Sa sala, inaakala ng ama na nag-away ang mag-asawa. Nagkakaproblema si Do-hyun sa pagbibigay ng paliwanag at wala siyang maibigay na kapanipaniwala. Mabilis na nagsasalita si Yura para sa kanya, sinasabi na natutunan ni Do-hyun mula sa kanyang ama kung paano itago ang pribadong ipon. Agad na nahihiya ang matandang lalaki. Sinasamantala ang pagkakataon, inilabas ni Do-hyun ang ilang alak na gawa sa bigas at pinainom ang kanyang ama. Dito lamang nila nagawang ilipat ang mga mamamatay tao palabas. Kinabukasan, nagising si Do-hyun at nakita na nawala na si Yura. Iniwan niya sa kanya ang isang mensahe na nagsasabing babalik siya kapag naayos na niya ang isang bagay. Nakatayo si Yura sa harap ni Taijo na may hawak na baril, ngunit sa halip na patayin siya, hinihingi niyang malaman kung sino ang tunay na utak ng plano. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Yura ng bagong utos. Patayin ang ministro. Sa tinakdang lugar, parehong lumitaw ang direktor ng National Intelligence Service at si ministro, lumipat si Yura sa ibang gusali at pinatay ang nakatagong sniper. Nagsignal ang ministro gamit ang kanyang kaliwang kamay at may putok ng baril na narinig, ngunit hindi nasaktan si direktor, habang isa kasimende ang paligid, napagtanto ni Yura na si Taijo ay nabaril. Muli, nagsignal ang ministro, ngunit ligtas pa rin si direktor, nag-alala ang mukha ng direktor. Lumalabas na pinatay na pala ni Yura ang tunay na sniper ng maaga. Galit na galit, kinuha ng ministro ang kanyang baril at patuloy na pinaputok laban kay direktor, agad namang nagtamo ng tugon si Yura, ngunit nakatakas ang ministro. Sa kabutihang palad, may suot na bulletproof vest si Direktor O at nakaligtas na mailamang sugat sa braso. Inihatid niya si Direktor O sa bahay at inalay ng lunas ang kanyang sugat. Nandoon, inaalagaan ni Taijo ang kanyang sugat nang magpakita ang general. Kaagad niyang naisip na iniwan siya ng organisasyon. Habang handa nang barilin siya ng general, dumating si Duhun at iniligtas siya, na tinumba ang general gamit ang kanyang baril. Binalaan ni Taijo si Do-hyun na nasa panganib si Yura dahil ang huling target ng alyansa ay si Yura mismo. Mabilis na umalis si Do-hyun upang iligtas ang kanyang asawa. Pumasok si Yura sa punong tanggapan ng alyansa, determinado na alisin ang bawat mamamatay tao upang protektahan ang kanyang pamilya. Habang nasa gitna ng laban, napagtanto niya na nakaharap niya ang mga kasamahan ni Do-hoon. Bago pa nila maayos ang sitwasyon, pumasok ang isa pang armado na grupo at nagsimulang bumaril. Dahil sa kakulangan ng bilang at pagkakapiit, halos sila ay matalo hanggang sa dumating si Do-hyun. Nagkasama silang lumaban at pinuksa ang mga umaatake. Kinabukasan, hinarap ni Do-hyun si Direktor O at nalaman na ang ambush ay inorganisa ng general. Determinado na tapusin ito sa kanyang sarili, naghahanda siyang kumilos. Sa ibang lugar, tahimik na pumunta si Taijo sa paaralan ni Minseo na maihangaring makita siya ng isang beses bago umalis. Agad siyang napansin ni Minseo. Pinapanood ni Yura mula sa malayo at hindi nakikialam. Sa tulong ni Minseo, sa wakas ay nalinawan sina Taijo at Yura sa hindi pagkakaunawaan mula sa nakaraang mga taon.
Sa wakas, matapos ang lahat, nagbitiw si Do-hyun sa kanyang tungkulin at inialay ang kanyang sarili sa kanyang pamilya. Magkasama nilang binuksan ni Yura ang isang kapehan. Bumalik sila sa Thailand upang magbigay galang sa mga ampon na magulang ni Yura. Nang gabing iyon, naupo sila sa restauran kung saan sila unang nagkakilala, tahimik na muling tinatamasa ang tamis ng kanilang unang pag-ibig.